Okay, dahil madami na nagtatanong sa previous vlog ko on how we got our multiple entry visa to Japan, kaya ngayon, isi-share ko na sa inyo. I already posted a video sa profile ko on how to apply a Japan tourist visa. But for single entry visa lang siya. So ngayon, yung video na to is for multiple entry Japan visa. Halos same requirement lang naman siya, may mga nadagdag lang for ME. For context, my husband and I are working in a private company here in the Philippines. So kung same tayo, applicable sa'yo tong video na to. Let's do a recap for the common requirements. First requirement is you need to have a valid Philippine passport. Valid at least 6 months at kailangan meron kayong signature. Number 2, visa application form na makukuha nyo sa travel agency kung saan kayo mag-a-apply. In our case, the same day na nagpunta kami sa travel agency, dun din namin fill out yung form. Application form should be filled out all items correctly. Ngayon, kapag may hindi applicable, lalagay nyo lang siya ng NA. As per our agency, huwag daw gagamit ng friction erasable pen sa visa application form and sa lahat ng documents. Number 3, kailangan nyo rin ng photo. Photo size is 45 by 35 mm with white background and photo must be taken within 6 months. Now, if you're an employee katulad namin, kailangan mo din mag-provide ng mga documents tulad ng bank certificate. Marirequest mo to sa bank of your savings account. Your bank certificate should have an ADB or average daily balance for 6 months. If ADB in the last 6 months is not indicated, kailangan nyo mag-submit ng bank statement. Sa mga nababasa ko online, may mga nakikita ako doon na kapag maganda daw ang status ng bank certificate mo, mataas ang chance mo for multiple entry visa. Pero again, disclaimer, yun ay yung mga nababasa ko lamang. Dahil wala naman nakakaalam kung paano nire-review ng embassy yung pag-a-approve ng visa. Moving on, kailangan nyo rin ng ITR or 2316. Dapat meron itong signature mo at signature ng employer mo. Next, kailangan mo rin mag-submit ng COE or Certificate of Employment. Your COE should indicate your period of employment, salary, position, and contact details of your HR. Also, if it is your first time na mag-a-apply ng visa, kailangan mo mag-provide ng birth certificate. It should be original issued PSA within 1 year. If you're married naman, kailangan mo din mag-provide ng marriage contract. Yan yung mga common requirements na sinabit namin. Ngayon, kung mag-a-apply ka din ng multiple entry visa, ito naman yung mga additional requirement na kailangan mo ding isubmit. Ito yung request for multiple entry temporary visitor visa. Makukuha mo din daw sa travel agency kung saan ka mag-a-apply ng tourist visa. Kung mag-a-apply ka ng ME visa, kailangan kahit isa dito ay may mag-a-apply sa'yo. For example, maraming beses ka na nakapunta ng Japan for the last 3 years and meron kang financial capability or di kaya nakapunta ka na sa mga G7 countries, then applicable sa'yo yung number 1 which is a frequent traveler to Japan. Or kung nagtatrabaho ka sa top 1,000 Philippine Corporation, so check niyo yan sa Google, then applicable sa'yo yung number 2. Hindi ko na iisa-isahin kasi medyo madami to. Ililink ko na lang sa comment section para ma-access nyo itong form na to. Next naman ay itong Japan itinerary. May specific format na binigay si travel agency dito at yun lang din yung ginamit namin. Ito siya mismo. Ilalagay ko na lang din sa comment section yung link nito para ma-access nyo. And yung pinaka-last na document na sinubmit namin ay yung cover letter. Cover letter explaining kung bakit kami nag-a-apply for multiple entry visa. Wala naman tong specific format. Pwede kayong mag-check sa Google kung ano yung mga example ng mga cover letter. And pwede nyo gayahin yung format nun. Then, edit nyo na lang and state nyo doon yung mga reasons kung bakit nyo gustong mag-apply for multiple entry tourist visa. To summarize, eto lahat yung mga requirements na sinubmit namin. Pause and screenshot nyo na lang for your reference. Mag-add na din ako ng mga reminders na galing from our travel agency. All documents must be in A4 size. Photo size is 45 by 35 mm. Do not use friction erasable pen. Do not submit falsified document. And of course, do not purchase a flight ticket if wala pa tayong visa. So, ano nga ba yung marirecommend namin travel agency? This is not sponsor pero marirecommend talaga namin yung Rally Tours. Marami silang branches, but in our case, nag-apply kami sa Rally Tours SM Mega Mall. Sobrang smooth lang ng process and talagang re-reviewin nila yung documents nyo bago nila ipasa sa Japan Embassy. Kaya recommended talaga namin itong Rally Tours. How much nga ba yung nagastos namin for Japan visa? For Japan tourist visa application, it costs $950. Then, if mag-a-apply ka for multiple entry visa, mag-a-add ka lang ng 500 pesos. Refundable naman yung 500 if hindi kayo
na-approve for ME. So, that's it. Kaya, i-manifest mo na this 2025, ikaw naman ang magbabakasyon sa Japan. Also, may mga na-post na ako sa profile ko na mga Japan vlogs. Check na lang doon para may idea kayo kung saan pwede magstay around Tokyo and yung transportation. Yung hotel namin sa Tokyo ay binook namin sa Klook. Panoorin nyo na lang sa previous vlogs ko yung hotel tour. Kaya kung magbubook ka din sa Klook ng hotels, activities, or anything na ibobook nyo sa Klook, gamitin nyo lang yung Klook code ko na KATIPKLOOK para magkaroon kayo ng discounts. I hope nakatulong yung video na to, so follow for more Japan vlogs. Ayun lang, babush!